Ika-48 kabanata, sa pagpapatuloy. Binitbit niya ang tigre habang sinasabi niya na sige, mauuna na ako. Ituloy niyo na lang ang ginagawa ninyo. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na malapit ng dumilim kaya kailangan kong magmadali bago ako matagpuan ni Master. Tumugon ang mga ito na okay po Master. Makikita ang anino niya na papalayo na sinabi ni Jean na saan mo kaya tingin dadalhin ni Master ang tigre na yon. Tumugon si Gangsang na hindi ko alam. At hindi ko maintindihan kung bakit nagmamadali si Master. Iniisip ko kung para saan niya tayo tinawag. Napahawak sa ulo si Gangsang na napatingin sinabi niya kay Jean na dahil wala naman tayong paraan para malaman kung ano yun, siguro ang magagawa na lang natin ay bumalik. Nakita niya ang dugo ang braso nito na napasabi na Gangsang. May dugo ka. Teka, hindi ka ba nasaktan kanina? Tumugon ito habang tiningnan ni Jean ang braso niya na ito. Maliit na bagay lang. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, nakaraan na yon. Na sinabi sa kanya ni Jean na hindi. Malaking bagay ito. Tinaas nito ang kamay na tiningnan ang likod na sinabi na ipakita mo sa akin ang sugat mo. Tumugon nito na natataranta na ito ay talagang, ayos lang ako. Nakita niya ang likod nito na may malalim na sugat gawa ng tigre. Nagulat si Jean na napahawak sa bibig na napasabi na Diyos ko. Dagdag pa niya na sang-ayon ako na normal lang ang magkaroon ng malalaking sugat, pero ito, hinding-hindi ayos. Sinabi pa niya sa isip na nasugatan siya habang sinusubukang iligtas ako, at sa kabila ng sakit. Hindi siya umimik kahit kaunti para hindi ako mag-alala. Dali-dali niyang hinubad ang damit nito habang sinasabi na may dala akong halamang gamot na tableta dito. Gagamitin ko ito para mapahinto ang pagdurugo, kaya pakiusap, patawarin mo ako. Namumula ang muka ni Gangsang na sinabi na oo, pero teka lang. At pagkatapos makikita na nilalagyan ni Jean ang sugat nito habang sinasabi na nagamit ko na ang gamot, pero kailangan ko pa ng benda. Tumawa si Gangsang at sinabi ko na sayo, gas-gas lang yan. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang damit at sinabi na pero hindi ko pwede hayaang ganito. Sandali lang, pakiusap. At pagkatapos ay malakas niyang hinatak ito dahilan ng pagkapunit. Namumulang napatakip ng mata si Gangsang na sinabi na Jean, ang damit mo. Dagdag pa niya na makikita ang mukha nito na ngayon siguradong wala ka ng magandang damit dahil sa akin. Tumugon nito na yan ay na naiisip noong naglaba ang mga kasamahan hawak ang damit ng kulay violet ang buhok na sinabi nito na hindi ako pinakinggan ng pamalo sa paglalaba, kaya ang mga damit ay ganito. Sinabi naman ng isa na pero nagawa naming itabi ang isang piraso, yung iba pinilas at tinahi namin para makabuo ulit ng kasuutan, kaya ganito ang nangyari. Napaluhod ang mga ito na napahawak sa muka ang isa na sinabi na pasensya na. Kung sakaling makaligtas ako sa impyernong ito, siguradong bibigyan kita ng gantimpala sa labas. Yumuko naman ang isa na sinabi na ako ay talagang nagkamali. Ang kasalanan ng 2 beses na pagkasira ng iyong mahalagang damit, tatanggapin ko. Balik sa kanya na nakangiting sinabi na oo. Pero, na sinabi pa niya habang sinira ang damit na ayos lang ako. Muntik ka nang mawala ng buhay dahil sa akin. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko, tama ba? Natumugon si Gangsang na totoo yan, pero kahit anong sabihin, para gawin mo ito, alam kong hindi madali at nakakahiya. Ipinasok ni Jean ang damit sa harap upang atali habang namumula naman si Gangsang na sinabi sa kanya ni Jean na heto na, itatali ko na ngayon kaya huwag kang kikilos. Biglang nag-iba ang paligid habang tinatali ito ni Jean na nahihiya si Gangsang na namumula ang muka. Tinitingnan ni Gangsang ang kamay ni Jean habang binubuhol ang damit sa harapan niya. At ilang sandali pa ay nagkalakas ng loob si Gangsang na hawakan ang kamay nito. Nagulat naman si Jean nang maramdaman niya ang mainit na kamay ni Gangsang na humawak sa kamay niya. At pagkatapos ay napasandal ng noo si Jean sa likod ni Gangsang. Palubog na ang araw na mapapakinggan ang huni ng mga uwak, na biglang natahimik sila habang tapos ng ay tali ni Jean ang damit sa katawan ni Gangsang. Na makikita ang mukha nito na seryoso, at ilang sandali pa ay tumayo ito na pinagmamasdan ni Jean. Humarap sa kanya habang inaabot ang kamay na sinabi na Jean, gusto mo bang makipag-date sa akin? Natulala siya sa kanyang narinig. At naalala niya ang nangyari na kaya pala ginagawa sa kanya yun ni Gangsang ay dahil may gusto pala siya sa kanya. Kinuha ang kamay na masayang sinabi sa kanya ni Jean na oo, papayag ako. Itinayo niya ito habang parehas na namumula ang kanilang muka na nakangiti.
Madaling lumipas ang panahon at 1 buwan na ang nakalipas. Si Hyun-Yun ay nasa ilalim ng tubig na nag-eensayong sinasabi sa isip na tulungan niyo ako. Dagdag pa niya habang pinipigilan ng hininga na maliban sa pagsunod sa landas ng tabak ng Taeguak Sword, dahil sa bigat ng tubig at lakas ng agos, sobrang hirap igalaw ang tabak kahit kaunti lang. Ibinalik na niya ang espada sa kaluban na sinasabi pa niya na hindi ko kaya. Bukod pa riyan, halos nalunod na ako sa ilalim ng tubig. Dagdag pa niyang sinabi na paakyat na sa itaas na kahit anong gawin kong pagkontrol sa katawan ko, nilulubog pa rin ako ng bigat at presyon. Nasa hangganan na talaga ako. Bumubula na ang bibig nitong sinabi na hindi ko man lang may swing ng maayos ang tabak ko dahil sa mga tanikala na ito. Habol hininga siyang lumitaw sa tubig at agad na malalim na huminga. Na makikita rin ng iba ay nakahandusay sa bato sa pagod at siya ay paakyat na sa bato. Huminga din ito na kinuha ang damit na niyakap niya at masayang sinabi na buhay pa ako. Tumingin sa gilid at sinabi na hoy, ikaw dyan. Hindi ka pa naman patay di ba? Nakita niya ang kamay nitong gumalaw na napahinga siya ng maluwag at sinabi na mukhang buhay ka pa pala. Biglang may napakinggan siyang may umahan sa tubig. Pagod na pagod din ang babaeng ito na sinabi pa ni Hyun-Yun na mas magaling sina Gangsang at Jin kaysa sa atin, at mukhang sabay silang bumaba sa tubig. Pero maganda na rin ang ginawa mong pagtitiis hanggang ngayon. Agad na dama pa ito sa bato na umiiyak na sinabi na halos hindi ko na nga mahawakan ang tabak, paano pa kaya may swing? Bakit ba natin kailangang gawin ito? At bakit parang lalo lang tayong lumulubog sa impyerno habang lumilipas ang bawat araw? Makikita ang langit na umiiyak pa ding sinabi ng babae na halos wala na nga tayong magawa, at kung sakali mang may magawa tayo. Mas lalo lang nadadagdagan ang trabaho at paghihirap pagkalipas ng 1 buwan, ang pagsasanay na to ay naging isang ganap na impyerno na wala na akong oras para mag-isip. Natumugon sa kanya si Hyun-Yun na sang-ayon ako dyan. Nakatingin sa langit na sinabi pa niya na 1 buwan. Pero 1 buwan bago nun. Kung iisipin, hindi ba may sinabi si Master na medyo kakaiba noon? Naalala ang mga sinabi ni Ryo na mga mahal kong alagad, bakit parang kampante na kayo nitong mga araw? Masyado ba talagang magaan ang itinuro ko at nakukuha pa ninyong gumawa ng ibang bagay? Kung ganyan, baka hindi na kailangan na lagi ko pa kayong bantayan. Nananlaki ang mga mata ng mga itong sumagot na nagtataka na oo. At pagkatapos itinuro ng babae ang isa na sinabi na tingnan mo yang tanga na yan, kahit may sugat idinagdagan pa ang training. Natatakot lang siguro na pag-alitan na naman ng master. Napaupo si Hyun-Yun na sinabi na teka, masyado yatang mabigat ang sinabi mo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Dagdag pa niya habang tumatayo ito na parang pamilyar ang tunog na to, na sinabi din ng babae na mukhang may bumagsak. Nakita nila ang mga kasamahan nila na nagbabalanse sa tubig habang nakaapak sa 2 pirasong kahoy na napapasigaw ang mga ito na patawad. Napahawak sa baba si Hyun-Yun na sinabi na si Jin ay nag-so sorry. Hindi lang para sa maliit na bagay, kundi dahil nararamdaman niyang siya ang dahilan ng sitwasyong kinahaharap nila. Na sinabi ng babae na kahit ang iba sa kanila ay bumagsak, na nanginginig naman ang isang ito na nakatingin sa kanila. Dagdag pa ng babae na makikita ang tubig na bumubula na ang tubig ay aapaw at lahat sila ay malulunod. Na sumisigaw ang nasa ilalim ng tubig na inay, itay, tulungan niyo ako. Nagtatakang sinabi nito na kahit paano, si Jin ba ang unang bumagsak? Dati naman siyang mas nakakayanan ang ganitong uri ng pagsasanay. Dagdag pa niya habang may isang lalaking umahan sa tubig at gumulong sa bato na patay na ba siya? Kaya nga sinasabi ni Master. Walang kwenta talaga siya, na tumawa si Hyun-Yun na sinabi na hayaan mo na muna siyang magpahinga, mukhang sinasanay siya ni Master ng doble kaysa sa atin. At sinusubukan ba siyang gawing katulong o kung ano paman? Biglang may pamitik sa kamay na sinasabi na tama, inutusan nga siya ng Master mo na gawin yon. Ito pala ay ang kanilang Master na sinabi sa kanila na pero, 1 araw pa lang akong nawala, pero tingnan nyo naman, nagkakalat na kayo at naglalaro lang. Dagdag pa niya na nagulat ang mga ito nang napatingin sa kanya na kailangan pa sigurong dagdagan ng timbang yan. Na mabilis na napaluhod ang babae na sinabi na hindi yun, Master. Dagdag pa ni Hyun-Yun na lahat sila ay naaksidente, at malamang hindi agad makakaangat. Na sinasabi naman ng mga nasa ilalim ng tubig na sino ba ako? At ano ba ang ginagawa ko? Sinabi pa ng isa na pakiusap tulungan niyo ako.
At ang isa naman ay nakakainis. Ilang beses ko pa kailangang mamatay. Ito ay impyerno. Dagdag pa ng isa na ma'am, namimiss na kita. At dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata. Ika-49 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang ilalim ng tubig. Sinabi ni Jean na sino ako. Ano ba ang ginagawa ko? Sinabi naman ni Nohak na pakiusap, iligtas mo ako. Mas sinabi ng pangatlong lalaki na nakakainis. Ilang beses pa ba akong kailangang mamatay? Na sinabi naman ng pula ang buhok na babae na ito, ang impyerno. Na sinabi naman ng isa na inay, namimiss kita. Na ang iba ay lumulubog na sa ilalim. Umibabaw sila na humawak sa bato na sinabi ni Ryu sa kanila na kamusta na kayo ngayon. Mga mahal kong disipulo, dagdag pa niya habang napakamot sa ulo na sandali, ang inuutos ko bang ipagawa sa inyo ay isang napakahirap na gawain. Ang ihagis at ikalampag ang sandata sa ilalim ng tubig, at tumayo sa isang tabla sa ibabaw ng tubig, ang dalawang yun ba, ganoon ba kahirap? Talaga, dagdag pa niya sa mga ito na hindi ba ito isang pangunahing kasanayan ang pagtayo sa tubig? Kung magsanay ka ng mabuti, kahit isang 13 taong gulang ay kayang gawin ito. Napasabi naman si Hyun sa isip na kailan pa naging pangunahing yun. Dagdag pa sa isip ng babae na ano ba ang inaasahan ninyong gawin namin habang suot ang mga tanikala na ito, na sinabi rin sa isip ng lalaking ito na nagtutulo ang laway na huwag kang magsalita na para bang may totoong 13 taong gulang na kayang gawin talaga yon. Napahawak siya sa ulo habang umiiling na sinasabi ng mga basura. Dagdag pa niya na kung hindi nyo man lang kayang tumayo sa tabla sa ibabaw ng tubig, paano ka naman lilipat sa tubig habang nakikipaglaban? Nagulat ang mga ito, na sinabi sa kanilang isip na ano ba ang sinabi niya. Dagdag pa sa isip ng babaeng ito na seryoso ba siyang gusto naming gawin yon? Na sinabi naman ni Nohak na nakakainis. Parang nakakaranas na naman ako ng halusinasyon. At pagkatapos itinaas ni Hyun ang kanyang kamay na sinabi na guro, pasensya na. Pero posible ba talaga iyon? Narinig ko lang tungkol dito. Pero hindi ko pa talaga ito nakita. Sinabi pa niya sa isip na. Hindi ko pa nakita ang sinuman na gawin yon ng totoo. Pero kaya ba talagang gawin yon ng guro? Nagtatakang napatanong siya na ha? Hindi niyo pa ito nakita? Buong buhay ba kayong kumakain ng ginto? Kaya pa nga ng isang 13 taong gulang na matulog dito. Napakawalang kwenta niyo talaga. At naiisip pa niya noong siya pa si Yonbi hawak ang dalawang kahoy na siya ay 13 taong gulang pa lang noon na kayang tumayo sa tubig. Na masayang sinabi niya na Master, sa wakas, nagawa ko na. Kaya ko nang tumayo sa tubig ngayon. Nakahiga lang ang kanyang master na nakatingin sa kanya hawak ang alak. At si Hayang ay nakatingin din sa kanya yakap ang kahoy na manika. Sinabi niya sa mga ito na ano yan, bakit tahimik kayo? At ano ang itsura na yan, gago kang tigre ka. At sinigaw niya na itinuro ang tigre na kinakagat ang ulo ng manikang kahoy na hoy guro. Bakit hindi mo siya pinaparusahan sa pagkagat nyon? Alam kong gusto mo siya, pero ang pagkakaiba sa paboritismo na ito, sobra na yata. Tumatayo ang kanyang master na sinabi nito na sobrang ingay mo. Nandyan ka na sa edad na yan at yun lang ang kaya mo. Bakit hindi ka nalang magpakasal at maging may bahay? Nag-aalburoto lang dahil kakaunti lang ang kaya mong gawin sa pagtayo sa tubig. Dagdag pa niya na huwag mong lokohin ang sarili mo, punta ka at magpraktis ng paglakad sa tubig. Napaturo siyang naiinis na sinigaw na huwag kang magsinungaling. Saang panahon ka pa nakakita ng 13 taong gulang na kayang tumayo sa tubig? Ha, ang tagal mo na ba kaya ganito nakalabo ang alaala at hindi mo na kayang mag-isip ng maayos? Nainis ang kanyang master na tatayo na sinabi sa kanya na mahal kong disipulo. Parang hindi kita nabigyan ng sapat na pansin base sa paraan ng pakikipag-usap mo sa akin ngayon. Na nakatingin na pang-aasar pa ng tigre sa kanya. Na makikita ang kahoy na manika na mapapakinggan ang sigaw niya. Na sinabi pa ng naiinis niyang master na oo, ang pagkakaroon ng kaunting usapan ng guro at disipulo. Paminsan-minsan ay hindi naman masama, pero ikaw. Na hindi na niya ito itinuloy na napasigaw na lang ng sakit si Ryu. Balik sa kanya, na hinihingi sa kanya ang kahoy na sinabi na ibigay mo sa akin yan. Agad namang inabot ni Hyun ang kahoy na sinabi na heto po, Master. Na sinabi pa niya sa isip na seryoso ba siyang lalakad sa tubig?
Ipapakita ba niya sa amin kung paano tumayo o maglakad sa ibabaw ng tubig? Sinabi niya sa mga ito na lahat kayo, tingnan ninyo ng mabuti. Hinagis niya ang mga kahoy sa tubig na sinabi pa niya sa mga ito na ngayon. Ilagay ang tabla sa tubig tulad nito. Tumalon siya sa mga kahoy na sinabi pa niya na pagaanin ng bigat ng katawan mo ng husto. At nang makatapak na siya dito sinabi pa niya na katulad nito. Dagdag pa niya habang steady na siya sa pagtapak sa kahoy na nakikita niyo ba? Tumingin sa kanila habang nakatayo sa tubig na sinabi pa na madali lang, di ba? Ito ang pinakapangunahing hakbang. Hindi makapaniwala ang mga ito habang sinasabi pa niya sa kanila na kung kaya mo ito, ang susunod na hakbang ay maglakad sa tubig. Kung kaya mong tumayo sa tubig, pagkatapos ng isa pang buwan, dapat mo nang magawa ang susunod na hakbang na ito. Kahit ganon, ito ay isang pangunahing kasanayan na pwede nang matutunan kahit sa edad na 13 taong gulang. Napanganga ang mga ito na sinabi sa mga isip na talaga naglalakad siya sa tubig. Dagdag pa ng isa na para bang ordinaryong bagay lang, parang madali lang gawin. Sinabi pa ng mga babae na kaya niya yun pagkatapos lang ng isang buwan? Anong klaseng pamilya ba ang meron ng guro na maraming 13 taong gulang ang naglalakad sa tubig? Patuloy siya sa paglalakad habang sinasabi niya sa mga disipulo niya na dahil kayo ay aking mga estudyante. Hindi ba karapat-dapat na kaya ninyo ang ganitong antas? Kaya kung nais ninyong lumabas ng ligtas pagkatapos ng 1.5 buwan, kailangan niyong magawa ito. Dagdag pa niya habang nakangisi na syempre, hindi yun sapat, kailangan nyo rin kaya ang susunod na antas. Nakikita ko na karamihan sa inyo ay may oras para maglaro. Kaya pwede ninyong gamitin ang oras na yun para subukan itong gawin. Nanlumo ang mga ito na sinabi ni Gangsang na walang paraan para magawa yon. Na sinabi naman ng isa na napahawak sa ulo na pakiusap itigil na ito. Hindi ito maari, na itinaas naman ni Hyun Yun ang kanyang kamay na sinabi na guro, parang nararamdaman namin na hindi pa kami karapat-dapat para dito. Mayroon pa bang ibang antas bukod sa paglalakad sa tubig? Tumigil siya sa paglalakad, lumingon siya dito na sinabi na syempre, meron. Hindi ko naman sasabihin sa inyo kung wala, di ba? At pagkatapos pinaikot niya ang kahoy sa tubig na sinabi niya na ito ay isang mahirap na teknik na nangangailangan ng hindi bababa sa kalahating taon ng pagsasanay. Mabilis na umikot siya sa ibabaw ng tubig habang sinasabi niya na tingnan niyo ng mabuti. Umikot siya nang mabilis na makikita ang hangin sa paligid niya. At ang tubig ay makikita na umaangat din paikot. Hanggang sa ito ay lumaki hanggang sa tila naging ipoipo, na makikita ang kanyang anino sa gitna nito habang umiikot. At ilang sandali pa ay tumalon siya sa ere at ang mga tubig ay makikita na sumabog. Napanganga ang mga ito nang makita nila ito habang natatalsikan ng tubig. Bumaba siya sa harapan ng mga ito na sinasabi na nakita niyo ba ng maayos iyon? Sinalon niya ang mga kahoy habang sinasabi na ano sa palagay niyo? Gusto mo bang subukan haminin ang sarili mo ngayon? Naiisip ko kung 3 beses ang tindi ng pagsasanay. Magagawa kaya ito? Makikita ang langit na tumugon ng mga ito na gagawin ko ang aking pinakamabuti. Sinabi naman ng iba na pakiusap, patawarin mo ako, guro. At lumipas ang 15 araw, na makikita ang tubig sa lagayan. Sinabi nito habang buhat ang tubig sa kanyang balikat na talagang kakaiba ito, hindi ba? Kapag mas nag-practice ka, mas dapat madali. Bakit nga ba lalong nahihirapan sa halip? Napapikit siyang naiinis na sinabi sa isip na, kahit isang malakas at matalinong tao tulad ko, kailangan ko bang pagtiisan ito? Nakakapagod na, at lahat ng ito ay dahil sa baliw na matandang yon. Pinapagod niya kami sa araw at gabi sa pabalik-balik sa pag-igib ng tubig, sa hangyop. At naalala pa niya ang sinabi ni Ryu sa kanya na hey, malapit nang maubos ang tubig. Kakain din ako dito, kaya punta ka sa susunod na bundok at magdala ng tubig na maiinom. At bilasan mo, nagtatakang napaturo siya sa kanyang sarili na sinabi na ha? Bakit ako? Naiinis na itinuro siya nito na sinabi na oo, ikaw. Ikatlong anak ni Dang-san. So magpapanggap ba kung hindi ko alam ang pangalan mo, ha? Napakrus ng kamay ito sa kanyang katawan na sinabi niya ang pangalan ko ay Dang Chol, para sa akin, ang pangalan ko ay, hindi yun ang problema. Ang ibig kong sabihin, bakit ako? Paano kung pumunta tayo sa pinakamalapit na ilog para kumuha ng tubig? Napahawak siya sa ulo na sinabi niya na ha. Iniisip mo ba na hihilingin ko ito sa iyo nang walang dahilan?
At hindi mo ba alam bakit ko hinihiling na kumuha ka ng tubig mula sa malayo? Dagdag pa niya na itinuro si Nohak na dapat alam mo kung saan pumupunta ang mga yun sa araw-araw. Di ba? At laging basang-basa siya. Ang mga pinagkukunan ng tubig dito ay lahat marumi, kaya tanging malinis na tubig mula sa bundok na katabi nito ang maaari nating inumin. Nakangiti pa niyang sinabi na kaya kailangan nating siguraduhin na makakuha tayo ng malinis na tubig, di ba? Pagkatapos ng lahat, isang baso ng malinis at malamig na tubig bago kumain ay masarap. Balik sa kanyang naiinis na sinabi sa isip na nakakainis. Ang pamilya ko ay isang prestihiyosong tahanan sa larangan ng lason at memorya na namumuno sa Sakhian. At kahit hindi ako sumali sa ibang grupo, makakapasok pa rin ako sa Chienmo Academy. Ang pagdadala ng tubig ng ganito buong araw ay isang pang-uuyam sa aking karakter. Biglang nagulat siya nang may mapansin na sinabi niya na may mga tao. Naglalakad ang mga ito na sinabi ng nasa unahan. Na pagkababa natin sa bundok, tipunin ang lahat, bilhin ang lahat ng alkohol na makakaya natin, at sabay-sabay tayong uminom hanggang sa mamatay. Tumawa ang mga nasa likod na sinabi na wow. Dagdag pa ng iba na si Kang Deus talaga ang pinakamahusay. Napasabi naman sa isip si Dang Chol na sila ba ay mga martial artist? Hindi naman sila mukhang ganoon kagaling. Huminga siya ng malalim na sinabi pa na kailangan kong magmadaling bumalik. Nang biglang sinabi ng mga ito na ha? Ano ba yun? Napalingon siya nang naiinis nang sabihin pa sa kanya ng mga ito na oh. Tingnan mo, isang pulubi. Sinigaw pa ng mga ito na hoy, ikaw, piraso ng basura, lumayo ka sa daraanan namin. Hinawakan siya nito at sinabi na hoy, walang hiyakang basura. Dadaan ang aming leader dito, paano mo nagawang hadlangan ang daraanan namin gamit ang may amoy mong damit? Ha, hala, tingnan mo ang itsura na yan. Na muli na namang sinabi ng humawak sa kanya na bakit hindi mo alisin ang mga matang yun agad, ha? At pagkatapos ay hinawakan niya ang pulsuhan nito ng mahigpit at inalis sa kanyang balikat na napasabi ang lalaki na ano. Na ito ay malakas niyang itinapon. Na ito ay malayong tumalsik sa lupa. Na sinabi ng mga kasamahan nito na hoy. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Tumugon siya na tumahimik ka. Kung gusto mo gawin ito, halika na kayo. Malapit nang sumapit ang gabi. Napahawak sa baba siya habang tapos ng kumain na sinabi na hey guys, si Dang San, saan na naman napunta itong gago na ito? At ito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata.